Tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Dakilang Ama, Yahuwa na banal at makapangyarihang kapuso lahat. Bago ang lahat, hayaan mong maghandog kami ng maraming pasasalamat sa iyo, Ama, sapagkat sa oras na ito'y taglay paramin ang aming karapatang sambahin, purihin ang iyong napakabanal na pangalan. Patawarin mo sana kami sa aming mga nagawang pagkukulang, sa aming mga kasalanan sa iyo. Sana'y linisin mo ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan sa oras na ito upang masamba ka namin at mapapurihan ka namin ng karapat-dapat, Ama. Samahan mo kami sa aming gagawin pagsamba. Alam naming kung hindi sa iyong pag-ibig, Ama, wala kami sa oras na ito. Kaya naman, hinihingi namin na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang malaman namin ang iyong mga katotohanan. At kasama sa oras na ito ay aming mga abuloy upang maging ganap ang aming pagsamba sa iyo. Sana ang abuloy na ito ay magamit at maiparating ang iyong katotohanan sa mga taong naghahanap ng katotohanan, Ama, upang magkaroon din sila ng pag-asa sa kanilang mga buhay, buhay na may katahimikan, buhay na makakaasa na pagdating ng araw ay maging malwalhati at walang hanggan. Tulungan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Sana'y ang iyong mga aral at ang iyong mga salita ay maging gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. Sana bakuran mo kaming lagi ng iyong mga salita upang huwag na kaming mahiwalay pa sa paglilingkod sa iyo. Bakuran mo kami ng iyong mga salita upang hindi kami magkamali at maging
patuloy na karapat-dapat sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo ang aming kapatid na siyang maghahayag ng iyong mga salita. Samahan mo siya ng iyong Santong Espiritu at patuloy niya kaming mabigyan ng inspirasyon sa aming ginagawang pagsamba. Lagi mo kaming iugnay sa diwa at espiritu ng aming Panginoong Yahushua. Sana'y maging katulad din namin siya na maging karapat-dapat sa iyong banal na paningin at makalakad kami sa araw-araw ng aming buhay na may kapurihan sa iyong banal na harapan. Sana'y maging mabuti kaming Kristiyano at hiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo ay patuloy na pinapayagan ng Diyos na makarating sa ganitong sandali para tayo ay makapagpatuloy sa pagsamba sa Kanya. Ang buhay na taglay na ating ito ay katunayan na tayo ay pinagpapahinuhuran ng Panginoon Diyos sa ating mga pagkakasala at mga pagkukulang. Kaya naman, sa ating pong gagawing pag-aaral ay ating pong dapat na ituon ang ating mga pag-iisip upang ating ganap na maunawaan ang mensahe na ating pag-aaralan na ito'y mga aral ng Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa, matatag na paninindigan sa panig po ng katotohanan. Gaya po ng ating paksa, ang sabi, bakit ang salitang Panginoon? Capital, mapapansin nyo, capitalize lahat, Panginoon. Sa English ay Lord, all in upper case, L-O-R-D. Bakit ang salitang Panginoon o Lord ay nakasulat sa malalaking titik sa ilang taludtod o mga bersikulo ng Biblia at gaano kahalaga na maunawaan natin ito, mga kapatid. Kaya pupunta tayo sa ating unang babasahin. Let us go to our first slide. Ito po. Ang sabi diyan, ang Lord na lowercase, ay L-O-R-D, ang capitalized lang ay yung letter L, presented in three distinct forms. Ito ay ipinapakita sa tatlong magkakaibang forma. Lowercase, lahat ay puro small letter, L-O-R-D. Ang sabi diyan is used when in reference to a person, not God, as a title of honor or authority.
Yan po ang isa sa Lord, no? Kasi mayroong tatlong Lord na mababasa tayo sa Biblia. Pagka nagbabasa tayo, mayroong capitalized lahat, L-O-R-D. Meron namang Lord na ang capital lang ay yung letter L. Ano ho? L, tapos lahat ay small letters na, O-R-D. Meron namang Lord na lahat ay puro small letter, L-O-R-D. Yan na nga po, katulad po ng ating nababasa ngayon, lowercase, lahat ay maliliit na titik, L-O-R-D. Tumutukoy pala yan, hindi sa Diyos, kundi yan ay sa tao na as a title of honor, balang titulo ng honor at otoridad. Meron naman po na Lord, na ang sabi diyan ay Lord, capital L, pagkatapos ang rest naman ng letra ay small letter O-R-D, is not used that much. But when it is used, it is where the original Hebrew read Adonai, my Lord. Kaya diyan naman po, pagka small letter yung O-R-D, pero capitalize yung letter L, yan po ay ang sabi nga ay ginagamit sa original na Hebreo na ang ibig sabihin ng Lord diyan ay Adonai, my Lord. Tumutukoy din sa Panginoon Diyos. When the letter L is capital, it still refers to God of Israel. Capital L, then small letter O-R-D, it refers to the God of Israel. When we come across, pag nabasa natin sa Biblia yan, it just wasn't using his personal name. Hindi lamang ginagamit yung kanyang pangalang personal. Ngayon, diyan naman sa bandang ibaba, Lord, all ay capitalized, no? L-O-R-D is used when the original Hebrew manuscripts read, or I cannot say that in Hebrew, ancient Hebrew, because hindi naman tayo marunong magbasa talaga niya, no? Hindi tayo eksperto diyan. Or sa ibang salita ay YHWH in English letters. Tinapatan yung modern Hebrew noong English term ng katumbas ay YHWH, all capitalized. This was a personal name used for God. Kaya mayroong personal name ang Diyos, mga kapatid, na yan nga ay YHWH, all in capital letters. The God of Israel, the maker of heaven and earth. When written, a vowel pointing the little symbols around the consonantal letters. Oh, yan na nga pong ancient kasulat diyan ay yung ancient Hebrew were added to biblical Hebrew by latter scholars. Two pronunciations of YHWH became popular. Kaya mula doon sa salita na sa mga letrang YHWH ay nagkaroon po ng dalawang mga pangalan na nagbuhat doon na yan ang sikat na alam ng maraming tao. Ano-ano ho yan? Yang salitang Yahweh at saka Jehovah. So which you read Lord in the Bible, written actually over 6,823 times. Yang pangalan na Lord na ang katumbas niyan, yan ang personal name ng Panginoon Diyos o kaya ay Yahuwah sa ating pong mga natutunan na. Hindi Yahweh, hindi Jehovah. Pero ang popular, yung Yahweh. Ang popular sa panahon natin, Jehovah. Hindi yung tunay na yun ay Yahuwah. Isipin nyo, almost 7,000 times na binabanggit ang pangalang Lord, L-O-R-D, all capital letters, na yun ay tumutukoy sa personal name ng Diyos na Yahuwah. Pero hindi yun ang sikat. Ang sikat, yung Yahweh at Jehovah. Anyway, tuloy natin basa ito. Know that it is referring to the personal name given by the God Himself. Kayang nagbigay mismo ng pangalang Yahuwah na ang kanilang ipinalit ay Lord, ay talagang ang Diyos ang nagbigay niyan sa kanyang sarili. The same God with who we too can have a personal relationship with through His Son. Kaya mga kapatid, alam nyo, kaya natin pinag-aaralan ito sapagkat parang
Ika nga, confusing, nakakalito, dahil sa may nababasa tayong Lord na capital ang L, pero ang letrang ORD ay small letters. Meron namang Lord na lahat ay small letters. From L-O-R-D, puro small letters. Meron namang Lord na all capitalized. L-O-R-D. Kaya ito po ang ating liliwanagin sa ating pong pag-aaral, sa ating pong pagsamba ngayon, mga kapatid. Ang ating alamin ay ito, mga kapatid. Noong isinugo ng Diyos si Moises sa Ehipto para ang bayang Israel ay makatakas sa pagkaalipin, maialis sa pagkaalipin, ano ang itinanong ni Moises sa Diyos? Basahin natin ang Biblia. Ito sa Exodo. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Yan po'y maliwanag na ang sabi ng Diyos, kasi magtatanong yung mga Israelita doon sa Ehipto Dahil sa itungang si Moises ang isinugo. Pero ang tatanong nila, sabi ni Moises, paano kung tatanungin ako sino nagsugo sa akin? At ano pangalan ng nagsugo sa akin? Ang sagot ng Diyos kay Moises na ipasasabi ng Diyos doon sa mga Israelitang nakaalipin doon sa Ehipto, ang sabihin mo na ako ay ang ako nga. At ang sabi, ganitong sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Alam na alam natin ng salitang ako nga ay hindi personal name. Di po ba? Sapagkat kung yan ang pangalan ng Panginoon Diyos, aba yung bulag na pinagaling ng Kristo, tinawag din niya ang kanyang sariling ako nga. Ang Kristo tinawag din niyang ako nga. Dadami ang Panginoon Diyos. Kaya yung salitang ako nga, isa lang po yan sa katawagan sa Diyos. Pero hindi po yan ang kanyang personal name. Merong personal name ang Diyos, mga kapatid. Yun nga ang pinauso ng maraming tao, mula doon sa YHWH, dahil nga ang kung tawagin natin ay tetragrammaton, ang pinauso, Yahweh at Jehovah. Pero mamamaya, malalaman natin, hindi Yahweh, hindi Jehovah, kundi Yahuwah, ang tunay na pangalan ng ating Panginoon Diyos. Mga mahal na kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral na ito, ay dapat nating ito ng ating pansin na mabuti. Mga kapatid, ngayon, ang tanong po natin, ipinahayag po ba ng Diyos kay Moises ang kanyang pangalan? Sagot, aklat ng Exodo pa rin, 34. Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Kaya si Moises ay tumabas ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. Kaya siya tumabas ng 2 tapyas na bato sapagkat yung unang 2 tapyas na bato, kinatititikan ng 10 utos ng Diyos, winasak niya yon. Ipinukol na yon doon sa guyang ginto na sinasamba ng kanyang kababayan nang siya'y nasa bundok ng Sinai. So ito, gumawa siya, tumabas siya ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. Ito yung pangalawa. Kinaumagahan, ito, pansinin natin. Siya'y bumangon ng maaga at umakyat sa bundok ng Sinai. Bumalik siya doon sa bundok ng Sinai. Gaya ng iniutos ng Panginoon, capital letter capital letter P-A-N-G-I-N-O-O-N. Kaya ay sa ancient Hebrew, ayan nga Yahuwah. Ito sabi, gaya ng iniutos ng Panginoon o ni Yahuwah sa kanya, at hinawakan ng 2 tapyas na bato. Ang Panginoon o si Yahuwah ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Makatwid, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pangalan kay Moises. Kaya si Moises, kung buhay pa ngayon, kanyang mabibigkas ang pangalan ng Diyos, Yahuwah, mga kapatid. Eto, tingnan natin ngayon yung tetragrammaton sa ating modern Hebrew alphabet. Ito, nakasulat.
yung mayroong sulat na pabilog na rectangular na kulay pula, ang pagbasa po ng ancient sa modern Hebrew alphabet o word ay mula kanan papuntang kaliwa. Kaya diyan ay ating mababasa yan, no? Mga katumbas, ha? Ng pagbasa diyan ay Yad, Hey, Waw, Hey. Yan ay sa modern Hebrew alphabet. Binibigyan lang tayo ng kaalaman na para ating ma-refer ang ating sarili doon sa modern Hebrew alphabet. Kaya diyan ay binibigyan tayo ng ideya, ganun po palang pagbasa. O kanan, kaliwa. Yad, Hey, Waw, Hey. Etong na in between ng tetragrammaton at saka yung in between noong He, Waw, Hey, Yad, Yad, Hey, Waw, Hey, ay nandiyan po yung modern Hebrew alphabet na letra. Hindi natin mababasa yan. Kaya binigyan natin ng pansin ang katapat sa Ingles, no? Yad, Hey, Waw, Hey. Tingnan naman natin po sa ancient, sa Paleo-Hebrew. Next slide. Itong alphabet naman. Na yun din ang ibig sabihin nun. Yahuwah. Ang ibig sabihin na yan, no? Yan. Sa Paleo-Hebrew alphabet, nakikita po natin yung Yad, Hey, Waw, diba? Kaya ganun din ang pagbigkas eh. Yad, Hey, Waw, Hey. Sa ibang mga Hebrew scholars, ang banggit nila ng Waw ay Vav. Oh, Yad, Hey, Vav, Hey. Kaya dito binibigyan tayo, mga kapatid, ng ideya, ano pala itsura sa alpabetong ancient at modern ang mga katagang pangalan ng Panginoon Diyos na yan ay Yahuwah. Ngayon, alam nyo, meron din tayong mababasa sa Hebreo na Yah. Y-A-H, all capitalized Y-A-H. Na yan po ay pinaikli na poetic name ng kataas-taasan. Tumutukoy din po sa Panginoon Diyos, na si Yahuwah. Ngayon, ang tanong po natin, mga mahal na kapatid, ayon po sa ating pong pag-aaral, ano ang gusto na mangyari nung mga bulaang propeta noong panahon nila, panahon ng bayang Israel, tungkol sa pangalan ng Diyos na Yahuwah? Actually po, sabihin ko na po sa inyo, mga kapatid, ang pangalan ng Diyos, Yah o Yahuwah, yan po ay binabanggit sa Biblia at yan ay ipinasulat ng Diyos talaga. Ang pangalan niya na kulang-kulang sa 7,000 times. Pero ang nangyari ho, yung mga ang mga propetang yan, mayroong silang ginawa. Gusto nilang, ang ginawa nila, dinilit nila, inalis nila ang pangalang Yahuwah at kanilang ni-replace ng mga substitutes. Pinalitan nila at mayroon silang ipinalit na yun na nga yung L-O-R-D, di ba? Na tumutukoy din kay Yahuwah. Masamang magpalit di ba? Pero teka muna, balikan natin ang ating tanong. Ano ang gusto na mangyari ng mga bulang propeta tungkol sa pangalan ng Diyos? Ito nakasulat. Basahin natin sa Jeremias. Next slide. Ayan. Hanggang kailan magkakaroon ng kasinungalingan sa puso ng mga propeta? Yan ang mga bulang propeta na nagpapahayag ng mga kasinungalingan at ng daya ng kanilang sariling puso, na nag-aakalang ipalilimot sa aking bayan ang aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip na sinasabi nila sa isa't isa, gaya ng kanilang mga ninuno na lumimot sa aking pangalan dahil kay Baal. Aba, mga kapatid, ito ay nabibigay sa atin ng paliwanag ayon sa Biblia, anong gustong-gusto ng mga bulaang propeta noon. Mga kaya bulaan tagapagturo ng kasinungalingan Ano ba yung katotohanan? Almost 7 times ipinasulat ng Diyos ang kanyang pangalang Yahuwah sa Biblia. Pero ano ang gusto ng mga bulaang mga propeta? Ang sabi, nag-aakala, sino? Yung mga bulaang propeta na ipalilimot sa aking bayan ang aking pangalan. Yan ang purpose, yan ang layunin ng mga bulaang propeta noon. Ipalilimot ang pangalang Yahuwah sa bayan ng Diyos. Ano ang sabi? Sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip na sinasabi nila sa isa't isa, gaya ng kanilang mga ninuno
na lumimot sa aking pangalan dahil kay Baal. Isipin ninyo. Kaya ang mas pinasikap, yung hindi tunay na pangalan ng Diyos at hindi Diyos na tunay, kundi yung peke na Diyos-Diyusan ng pangalay Baal. Kung ang Diyos-Diyusan noon ng mga taong pagano ay may pangalan, ang Diyos pa kayang tunay, ang walang tunay na pangalang personal? Mag-isip-isip nga tayo mga kapatid. Doon sa pagtuturo ng isang representatibo ng iglesia na ating pinanggalingan ay kanyang sinasabing maraming pangalan ng Panginoon Diyos pero wala siyang personal name. Yan po'y kabulaanan. Yan ay kontra sa layunin ng Panginoon Diyos sapagkat kulang-kulang sa 7,000 beses ipinasulat ng Diyos ang kanyang pangalang Yahuwah sa Biblia. Pero ang ibig gawin ng mga bulaang propeta noon ipalimot sa kanyang bayang Israel ang pangalang Yahuwah dahil kay Baal. Isipin ninyo yan, mga kapatid. Ngayon, sa kaninong pangalan naparito ang Kristo nang siya'y mangaral? Next slide, 5:43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Maliwanag yan. May pangalan ng Diyos. Di ba? Kaya ang sabi ng Kristo, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, yon ang inyong tatanggapin. Walang pinag-iba kay Baal. Mas tinanggap noong panahong una ang pangalan ng Diyos-Diyosang si Baal kaysa pangalang Yahuwah na yun ang tunay na pangalan ng Panginoon Diyos na manlalalang. Ang sabi ng Kristo ngayon sa talatang binasa natin, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Kaya may pangalan ng Diyos. Yan ay Yahuwah. Pero ang sabi nga niya na may pagdaramdam kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, yon ang inyong tatanggapin. Kausap niya ang ibang mga taong Hudyo noon, mga kapatid. Isipin nyo, kaya may pangalan ng Diyos. Naparito ang Kristo sa pangalan ng Ama. May pangalan ng Ama. Ano ang dahilan? Kung bakit inalis ang pangalang Yahuwah sa kasulatan, pinalitan ng salitang Lord bilang substitute. Ito dahilan. 8:8, aklat ng Jeremias. Paano ninyo nasasabi? Kami matalino at ang kautusan ng Panginoon nasa amin. Sabi ni Jeremias. Paano niyo nasasabi? Kami matalino at ang kautusan ng Panginoon nasa amin. Ngunit, sa katunayan, ito'y ginawang kasinungalingan ng huwad na panulat ng mga iskriba. Huwad na panulat. Sa makatwid, inalis yung pangalang Yahuwah, inilagay yung mga substitute katulad ng Lord para mawala at malimutan ng Israel ang tunay na pangalan ng Diyos na manlalalang ng pangalay Yahuwah, mga kapatid. Hindi po pwede na maging Yahweh. Mga kapatid, hindi pwedeng maging Yahweh ang pagbigkas at pangalan ng Diyos. Kasi alam nyo, yung tetragrammaton, YHWH, yan po ay nandoon po nakasalalay sa paraan ng pagbigkas. Ang pagbigkas ng iba, Jehovah. Ang pagbigkas ng ibang reliyon, Yahweh. Tayo naman ay Yahuwah. Ngayon, puntahan natin ayon sa alpabeto at sa paliwanag ng mga Bible scholars. Alam ninyo, mga kapatid, tiyak na hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos. At hindi rin Yahweh. Bakit kanyo? Sapagkat, ayon po sa ating mga pag-aaral, kung inyong i-research, sa ancient Hebrew, meron lamang 3 vowels. Ano-ano yung 3 vowels? Letter A, letter I, letter U. Yun ang vowels. There was no letter E and there is no letter O vowels sa ancient Hebrew. This is not written in our slide. Ano po? At saka, yung pong pangalang Jehovah, ito po yan. Kung walang letter E, sa ancient Hebrew, di yung Jehovah bagsak na kaagad. So what is Di ho ba, mga kapatid? Bagsak na kaagad. Bakit? Sa letter na sa So salitang tonight's Jehovah, lecture? nandoon yung letter E. Di ho ba, mga kapatid? Walang letter E
sa ancient Hebrew. Walang letter E. Walang letter O din. Jehovah, J-E-H-O, di walang O. Kaya bagsak na kagad eh. Hindi talaga Jehovah ang pangalan at pagbigkas sa tetragrammaton eh. Di ba? At hindi rin po Yahweh. Bakit hindi po Yahweh? Sapagkat wala pong letter W. Walang letter W ang sa ancient Hebrew. Kaya kung ating babasahin mabuti mga kapatid at pag-aaralang mabuti itong ating pinapaksa ngayon ay maliwanag na hindi Yahweh, hindi Jehovah ang pangalan ng tunay na Panginoon Diyos, kundi po Yahuwah. Alam ninyo, mabuti siguro ay ating pakinggan ang isa sa pahayag ng isang tagapagturo na Hudyo tungkol sa pangalan ng Panginoon Diyos. Let us play that, okay? Ayan. Atin pong subaybayan ito, mga kapatid. Is the soul. True? That's the real me. Is the soul. Now let me show you something so beautiful about the word Adam. What did we say is the name for God? What's the name for God we use all the time? Well, don't say it, but I'm going to write it out. Yud, Hey, Vav, Hey. I don't want to pronounce it. We say Ado, Shem, right? We say Hashem. I don't want to say the word, but in prayer we would pronounce it. Now, we could break up this word even further. Let's write it out. If I were to spell out a Yud, That's it. how would I write it? I'd write it like this. I'd write, Okay. Okay, diyan po ay ating nakita itong isang Hudyo na tagapagturo na ang sinulat niya mula kanan papuntang kaliwa ang pangalan ng Panginoon Diyos. Pero ang sabi niya, I don't want to pronounce it. Ayaw niyang bigkasin ang pangalan. Pero alam niya, anong nandoon? Ang sabi niya, let us listen to that again. Yad, Hey, Vav, Hey. Yud, Vav, Dalet. If I were to spell out a Hey, I would write it like this. Hey, Aleph. If I were to write a Vav, I'd write it like this. Vav, Aleph, Vav. If I were to write a Hey, I'd write it like this. Okay? So diyan po'y maliwanag na kung atin pong uulitin ang sinabi nitong tagapagturo na Hudyo, ang sabi niya, ang pangalan ng Diyos, sinulat niya mula kanan pa kaliwa, Yad, Hey, Vav, Hey. Hindi ba yan ang ating tinalakay kanina ng ating ipakita sa inyo ang alpabetong ancient at saka modern na alpabeto ng Hebrew? Hindi ho ba? Yad, Hey, Vav, Hey. O Yad, Hey, Waw, Hey. Sa makatwid, ang pangalan ng Panginoon Diyos talaga ay kung bigkasin, hindi Yahuwah, hindi Yahuwah o Jehovah, kundi Yahuwah. Hindi rin po Yahweh. Sapagkat walang letter W at letter E ang letra ng ancient Hebrew. Jehovah, wala rin pong letter J, walang letter E, at saka O, at saka V as in victory. Paano magiging Jehovah? Paano magiging Yahweh? Ang tama, maging sa paliwanag nitong nagturong ating pinanood na ito, ay Yad, Hey, Vav, Hey, or Yad, Hey, Waw, Hey ng pagbasa ay Yahuwah. Ngayon, bakit ayaw niyang bigkasin? Dahil po sa tradisyonal na paniniwala ng mga Hudyo na bawal daw bigkasin. Teka muna, sinong pinagbawalang bumigkas ng pangalan ng Panginoon Diyos? Next slide. Jeremias 44. Next slide. Ito nakasulat. Next slide. Jeremiah 44, ayan, 24,26. Ito nakasulat. At sinabi ni Jeremias sa buong bayan at sa lahat ng kababaihan, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat na taga-Huda na nasa lupain ng Ehipto. Pansinin natin ito. Panahon ni Jeremias. Ang sabi ng Diyos, magitan niya, pakinggan nyo salita ng Panginoon.
kayong lahat na taga-Huda na nasa lupain ng Ehipto. Tandaan ninyo, ito'y referido sa mga taong taga-Huda na nasa lupain ng Ehipto. Ano sabi? Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Kayong lahat na taga-Huda na naninirahan sa lupain ng Ehipto, ako'y sumumpa sa pamamagitan ng aking dakilang pangalan. May pangalan ng Diyos. Hindi Yahweh, hindi Jehovah, kundi Yahuwah. Ano sabi doon sa mga taong partikular na nakatira sa Ehipto? Sila'y taga-Huda pero nasa Ehipto. Ano sabi? Ang sabi ng Diyos, ako'y sumumpa sa pamamagitan ng aking dakilang pangalan. Kaya ang pangalang Yahuwah, napakadakila. Hindi pwedeng i-ignore ng mga miyembro yan o ng mga tao. Napakadakila niyan. Ano ang sabi? Sabi ng Panginoon, ng aking pangalan ay hindi nasasambitin sa bibig ng sinumang tao sa Huda, sa buong lupain ng Ehipto, na sasabihin habang buhay ang Panginoon Diyos. Habang buhay ang Panginoon Diyos. Ibig lang sabihin, ang pagbabawal ng Panginoon Diyos na banggitin ang kanyang pangalan ay para lang sa mga taga-Huda na nasa lupain ng Ehipto noon. Pero sa panahon natin, ang sabi ng Diyos, I will pronounce my name and my people will be blessed because they will pronounce my name. So time will come talaga na we can pronounce the name of God, mga kapatid. Yahuwah, sabi ng ating pinanood sa video, Yad-Hey, Vav-Hey, o Yad-Hey, Waw-Hey, ng pagbasa ay Yahuwah. Hindi pa ba sapat yan, mga kapatid, para ating maintindihan itong ating ginagawang pag-aaral ng pangalan ng tunay na Panginoon Diyos na may lalang ng langit at lupa, may-ari ng lahat-lahat ay ang Panginoon Diyos na si Yahuwah? Teka muna, bakit kaya ngayon lang natin naintindihan ito? Nung tayo nandun pa sa loob ng institusyon, ang ating mga aral na napapakinggan ay paikot-ikot lang, parang recycle lang, pero nang tayo po, opo, natawag tayo. We were called once upon a time, natawag tayo sa iglesia, pero may pipiliin pa ang Panginoon Diyos. Marami ang tinawag, ngunit kukunti ang pinili. Pagka ikay nakasama na sa mga pinili, doon malalaman natin ang mga aral pa na hindi pa natin alam noon sa institusyon. Katulad po nito. Ang tanong, bakit ngayon lang natin nalaman ito? Nung tayo nakaalis na doon sa institusyon, na tayo alipin ng paniniwala ng isang tao, na kung ano lang ang paniniwala niya at gustong ituro, iyon ang ipatuturo niya. Kahit na sa Biblia, at ayaw niyang ituro, ayaw niyang sabing ituro sa ng mga ministro. Mali po yun. Higit pa siya sa Biblia. Di ba? Ang Biblia ba ay hindi kailangan ng tao na mapakinggan at basahin. Kung ano lang ang ituturo niya, yun lang maghusto ka lang doon. Aba, hindi tama po yun. Kaya nga ang sabi sa Biblia, saliksikin ang kasulatan. Sa pag-asa mo't paniniwala mo may buhay na walang hanggang ka. Hindi magkukulang yan. Ngayon, ba't ngayon lang natin nalaman yan? Next slide, ito nakasulat. Tungkol sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae sa Kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, ayon sa Ecclesiastes, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Bakit ngayon lang natin nalaman nang tayo wala na sa loob ng Iglesia ni Cristo noon? Sapagkat dumating ng panahon na na ating malalaman ang dapat nating malaman na ipaalam sa atin ng Diyos. Ano sabi ng Kristo? Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang Espiritu, alam natin, walang lamat, walang buto. Di ho ba? At ang mga sumasamba sa Kanya kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yung salitang katotohanan, yun ay complete truth. Yung complete truth na yan ay malalaman natin pag wala na tayo doon sa mga taong tinawag lang. Pag nasa kasama ka na sa pinili, yung complete truth, the full truth, o yung kompletong katotohanan ipaalam na sa atin. Ba't ngayon na natin nalaman?
Panahon na para malaman natin at ipinaalam na sa atin ng Diyos. Kaya mahalaga na malaman din natin bakit ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ito, ng manalangin ng Kristo, ito ang sabi niya, 6:9, ito nakasulat. Mateo, next slide. Manalangin nga kayo ng ganito. Yan ay isang pattern. Nagturo ang Kristo ng panalangin sa kanya mga disipulo nang siya'y nasa lupa pa, pero yan din ang dapat nating matutunang panalangin. Ang hanay, anong sabi niya? Ama namin, nasa langit ka. Ang Diyos ay nasa langit, wala sa altar. Ang Diyos ay nasa langit, wala sa simbahan. Ang Diyos, ang Ama, ay nasa langit. Teka muna, anong sabi niya? Ama namin, nasa langit ka. Ano yung salitang Ama? Titulo. Titulong ikinakapit sa lalaking may asawa. Ama, ang tawag doon. Ang totoo, pagkabagong kasal, mag-asawa Kailan lang tatawaging ama? Pag nagkaanak na yung asawa niya. Di ho ba? Sapagkat ang salitang ama ay per se nangangahulugan pinagmulan. Katulad ni, kaya kung tawagin si Abraham, ama ng maraming bansa, pinagmulan ng maraming bansa. Ang asawa niyang si Sarah ay tinawag ding ina ng maraming bansa, pinagmulan ng maraming bansa. Di ba totoo yun? Kaya ang salitang ama, father per se, ay nangangahulugang pinagmulan. Anong sabi ng Kristo? Ama bilang pagalang. Ang Ama, titulo, pero ang Ama ba niya na Diyos na nasa langit ay walang pangalan? Meron. Ano katunayan? Ito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa makatuwid, may pangalan ng Diyos. Yung sinasabi ng tagapagturo ng Iglesia ni Kristo, hindi na natin babanggitin ang kanyang pangalan. Marami ang wikang pangalan ng Panginoon Diyos pero wala siyang personal name. Hindi totoo yun. Yun ay isang tuwiran na pagkontra sa kalooban ng Panginoon Diyos. Isipin ninyo, inuulit natin, halos 7,000 times na pinasulat ng Diyos ang kanyang pangalang Yahuwah sa Biblia, pero bunga ng mga kasinungaling at huwad na panulat ng mga eskriba, inalis, dinilit yung pangalang Yahuwah, ipinalit yung substitute na Lord. Capital L-O-R-D. Pandaraya o hindi pandaraya? Pandaraya. Mga bulaan. Di ho ba? Bakit tayo maniniwala sa mga itinuro ng mga bulaang mga mangangaral? Hindi tayo maniniwala ron. Bakit? Ang nakasalalay doon ay ang ating kaligtasan, ang ating kaluluwa. Kaya may pangalan ang Diyos. Kaya ang pagsamba sa Espiritu, sambahin ang pangalan. Sabi nga, how could you worship God in spirit if you don't know in the first place the name of God? What is the personal name of God? How could you worship Him in spirit? Paano ka makasasamba sa Diyos sa Espiritu kung ang kanyang pangalan, una bes, ay hindi natin alam? Sagutin nga nila yan, mga kapatid. Mahalaga ang pangalan. Napakadakila ng pangalan ng Diyos. Ang katotohanan naman, alam natin yung salita ng Diyos. Para tayo po ay lalong magkaroon ng malapit na koneksyon sa tunay na Diyos, dapat malaman natin ang kanyang tunay na pangalan at malaman natin ang buong katotohanan para mas lalo tayong maging malapit sa Panginoon Diyos at maging mabuti ang ating relasyon sa Diyos. Di ho ba, mga kapatid? Mahalagang pangalan sapagkat yun ay, sabi nga, walang pinakamagandang musika sa pandinig ng tao kundi yung kanyang pangalan. Pagkang tao na ating tatawagin ay ating tinawag ng hoy, hindi lilingon yun. Pero sa dinami-dami ng tao, isigaw mo pangalan niya, lilingon yun. Pangalan ko yun kung si Baal nga may pangalan Mga Diyos-Diyosan may mga pangalan Ang Diyos pa kalang tunay na si Yahuwah, walang tunay na personal na pangalan. Sagutin nga nila yan, mga kapatid. Hindi tayo nakikipagtalo. Idinidiin lang natin ang dakilang katotohanan ng itinuturo ng Panginoon Diyos na ayaw ituro ng iba. Ngayon, ating isinisigaw yan sa 4 na sulok ng lupa para makarating sa iba't ibang uring tao at nawa sila man ay makaunawa. Mga kapatid, bahagi ba sa plano ng Panginoon Diyos na ang mga katotohanan ito ay mahayag sa panahon natin? Next slide. Ito nakasulat.
60:22. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Referido yan sa Israel. Ako ang Panginoon, capital letter P-A-N-G-I-N-O-O-N, si Yahuwah. Yan ang pangalan ng Diyos sa ancient, sa Paleo-Hebrew. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Darating talagang panahon, kasama sa plano ng Panginoon Diyos, ang pangalan niya ay makikilala. Akong Panginoon, Yahuwah, ito mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Pagdating ng panahon, ipahayag niya talaga. Dumating na nga eh. Kaya dumating na mga tunay na mananambi. Bakit? Kilala na nilang Panginoon Diyos eh. Hindi lang sa sentidong nag-iisang Diyos, kundi sa pangalan. Alam na ang Diyos. Kaya kumpleto na pagsamba. Sa Espiritu, Yahuwah. Sa katotohanan, aral. Yan ang kumpletong pagsamba. At yan ang mga tunay na mananamba. Meron ako na-encounter sa Facebook. Nakasulat doon ay INC, tapos ang underneath nakasulat, narito lang ang tunay na pagsamba. Ba, isipin ninyo? Tunay na pagsamba, hindi alam ang pangalan ng Diyos. Oh. At pagdating sa katotohanan, hindi naman buong katotohanan ang itinuturo, kundi paputol-putol. Dampot dito, dampot doon. Kung ano yung pabor sa kanila, yun ang babasahin. Merong binabasang talata. Pagkatapos, hindi naman babasahin yung kasunod na bersikulo. Bakit? Sa kanila natupad eh. Katulad ng Isaiah 24, mula sa silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa. Ang mga wakas ng lupa, 1914 para sa kanila. Ayan din ang paniniwala natin noon. Iglesia tayo ni Cristo noon eh. Di ba? Islands of the Sea, yan nga ang Islas Pilipinas. Pero, alam niyo mga kapatid, titigil na nila yon. Bakit? Sapagkat sa verse 16, nakasulat doon, magkakaroon ng pagtataksil, mga manggagawang taksil. Hindi na nila pupurihin at aawitan ng Diyos ng Israel. Babaling na sila sa iba. Hindi ng righteous one, the God of Israel, ang kanilang aalayan ng awit. Hindi nila tinutuloy sa makatwid. Hindi kumpleto yung katotohanan. Paputol-putol. Hindi ho, tama po yun, mga kapatid. Mayroon silang itinatago. Tapos sasabihin, narito ang tunay na pagsamba. May mag-isip-isip naman. Bago magkonklusyon, kilala na ba ninyo ang pangalan ng Diyos? Ayaw nga niyong kilalanin Yahuwah. Pinagtatawanan pa niyo kami pagka aming binabanggit ang pangalang Yahuwah. Sino ang tumatawa? Ako mismo, nakita ko. Napanood ko doon sa video, yung mga pangangaral ng kanilang mga ministro na pinaglalaroan pa yung pangalang Yahuwah. Sana mapatawad pa sila ng Diyos. Binabastos, nilalapastangan ang pangalang Yahuwah. Oh? Yung mga unang lingkod ng Diyos, paano nila ipinakitang kahalagahan ng pangalan ng Diyos? Next slide, ito nakasulat. Sa 22:22. Sa aking mga kapatid, ay ipahahayag ko ang iyong pangalan. Pupuring kita sa gitna ng kapulungan, sabi ni Haring David. Sa aking mga kapatid, ipahahayag ko ang iyong pangalan. Kaya kung buhay si Haring David ngayon at kaharap dyan sa mga iba't ibang mga ngaral na yan ng pangalan di umano ng Diyos ay Yahweh Jehovah, sasabihin ni Haring David, hindi yan ang tunay na pangalan ng aking Diyos. Ang pangalan ng aking Diyos ay Yahuwah. Tiyak yun. Bakit? Sabi ni David, sa aking mga kapatid, ipahahayag ko ang iyong pangalan. Paano niya ipahahayag ang pangalan ng Diyos kung siya mismo hindi niya alam? Kaya alam ni David. Yahuwah ang pangalan. Sa panahon natin, mahalaga pa bang malaman ang tunay na pangalan ng Diyos? Next slide. Ito nakasulat, mga kapatid. Sa aklat ng Juan. Pakinggan po natin. At itong buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tumutukoy sa Ama yan, kay Yahuwah. At si Yahushua Kristo na inyong sinugo, niluluwalhati kita sa lupa, sabi. Oh, sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin, sabi ng Kristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. At sa iyong harapan. Ulitin natin. At ngayon, Ama, luwalhatian mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan.
sapagkat ang Kristo may kaluwalhatian na. Sa anong sentido? Bago pa nilikha ang lahat ng bagay, nasa isip na siya ng Diyos eh. Hindi ba dakilang kaluwalhatian yun? Oh. Kaya ang pasimulay berbo, ang berbo'y suma sa Diyos at ang berbo'y Diyos at ang Diyos ay nagkatawang tao. Ano ibig sabihin ng pasimulay berbo? Ang Diyos ay nasa isip ng Diyos at ang berbo'y suma sa Diyos. Natural, ang berbo salita ay galing sa Diyos kaya suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ano ibig sabihin? Ang berbo salita ay kauri ng Diyos. Ang Diyos na nagsalita ay makapangyarihan. Ang salita niya ay makapangyarihan din. At sa 14, at ang salita o berbo ay nagkatawang tao, hindi na natiling nasa isip ng Diyos o plano ang paglalang sa Kristo. Nagkaroon ng fulfillment. Nagkatawang tao, nagkaroon ng fulfillment. At ito'y na-fulfilled sa ating Panginoong Yahushua nang mangaral siya, bakit niyo ako pinagsisikapang patay na taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan? Kaya mga kapatid, yan po'y kaluwalhatian. Binibigyan lang natin din yan ng pahayag. Ano? Next, sa ating next na verse, ito, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Ayan na. Kaya may pangalan talaga ang Diyos. Kung noon mahalagang pangalan ng Diyos, panahon ng mga unang bayan ng Diyos, maging sa panahon natin, mahalaga ding malaman natin ang tunay na pangalan ng Panginoon Diyos. Ano sabi sa 6, inuulit ko, ipinahayag kong iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Teka muna, tigil muna tayo rito. Kanino ipinahayag ng Kristo ang pangalan ng Ama, na yan ang pangalang Yahuwah? Sa mga taong ibinigay mo sa akin, sa mga taong ibinigay ng Diyos sa Kristo. Saan galing yon? Sa sanglibutan. Kaya yung mga taong yon, nung sila nasa sanglibutan, hindi pa nila alam ang pangalan ng Diyos, kaya hindi kataka-taka eh. Pero pagka ikay ibinigay na sa Kristo, malalaman na ang pangalan ng Diyos. Tuloy natin, sila ay sa iyo, at sila ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ang dapat nating mapansin, ibinigay ko, sabi ng Kristo, ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Kaya pag wala ka, pag hindi mo alam ang pangalan, hindi mo ibinigay. Hindi ka ibinigay ng Diyos sa Kristo. Maaaring natawag ka lang, nalaman mo ang ilan ng tunay na Diyos, nalaman mo walang 3 persona ng Diyos, hanggang doon ka lang, pero hindi ka nakasama sa pinili. Bakit? Ang mga pinili ang siyang makakaalam doon sa pangalan ng Panginoon Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya alam ninyo, pagka ating binasa po sa aklat po ng Bilang, ang sabi sa Bilang 6:27, gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel. Ito'y aklat ng Bilang sa Old Testament. Oh, mahalaga talaga pangalan ng Diyos, Yahuwah. Ang sabi ng Biblia, sa Bilang 6:27, gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel, sa mga taga-Israel. Totoo nga ba ng pangalang Yahuwah ay nasa pangalan ng mga taga-Israel? Magbasa tayo. Let us see and let us read this po. Ito. Ayan, no? Joshua. Ayan. Yahushua. Hindi ko makabasa itong iba na ito. Dito na tayo sa Samuel. Ano? Samuel should be Samuel. Ayan, nakita niyo yung spelling. Meaning ng Samuel, I heard of Yahuwah. Nandun ang pangalang Yahuwah. Yan ang meaning ng salitang Samuel. Daniel should be Daniel. Ayan, naka-spelling. Meaning Yahuwah is my judge. Elijah should be Eliyahu. Nandun yung pangalang Yahu. Meaning, my God is Yahuwah. Isaiah should be Yeshayahu. Meaning, Yahuwah is salvation. Ano pa? Hosea should be Hosea. Nandoon yung poetic name na pinaikli ng pangalang Yahuwah. Hosea. Meaning, Yahuwah saves. Joel should be Yahel. Nandoon sa prefix yung YAH, which is the abbreviated na name ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. Yahel. Meaning Yahuwah is our strength. Amos
should be Amosia. Nandoon yung abbreviated name ng Diyos na Yah. Amosia. Meaning corroborated by Yahuwah. Obadiah should be Obadiah. Nandoon yung suffix na YAH na referido sa pangalan ng Diyos. Meaning worshiper of Yahuwah. Jonah should be Yana. Nandoon sa prefix yung YAH na yan po ay poetic name na pinaikli ng Diyos na si Yahuwah. Meaning ornament of Yahuwah. Micah should be Micaiah. Nandoon sa suffix yung salitang ang letrang YAH na tumutukoy sa pangalan ng Diyos na pinaikli lang. Nang ibig sabihin ng Micah ay who is like Yahuwah. Nahum should be Naksyomyah. Aywan kung tama ang pagkakabigkas ko. Nandoon naman sa suffix yung Yah na yan po ay poetic name ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. Meaning consolation of Yahuwah. Sephaniah should be Sephaniah. Nandoon sa suffix ng salitang Sephaniah. Ang pinaikling pangalan ng Diyos na Yahuwah. Yah. Meaning protected by Yahuwah. Ano pa? Haggai should be Shaghai. Shagyah. Shagyah. Nandoon sa suffix yung Yah na yan ay poetic name na pinaikli ng pangalan ng Diyos. Meaning feast of Yahuwah. Ay ito pa. Sakaraya should be Sakaryah. Nandoon sa suffix yung YAH, meaning remembrance of Yahuwah. Ayan pa. Malachi should be Malakiah. Nandoon po sa suffix yung YAH, meaning messenger of Yahuwah. Matthew should be Matetiah. Matetiah. Nandoon sa suffix yung salitang Yah, sa salitang Mateo o Matetiah, meaning gift of Yahuwah. John should be Yachanan. Nandoon sa prefix yung pinaikling poetic name ng Diyos na Yah, YAH, Yachanan, meaning Yahuwah is merciful. Paul should be Shaul, meaning ask of Yahuwah. Yeah? Siya. Nandoon naman yung yung tawag dito, yung suffix noong pangalang Yahushua, di ba? Jesus should be Yahushua, meaning Yahuwah is salvation. Sa makatwid, yung nakasulat sa bilang 6:27 nang sabi, gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ng Israel. Natupad po yan. At ang present na Prime Minister ngayon ng Israel ay si Benjamin Netanyahu. Kaya hindi Yahweh, hindi Jehovah ang pangalan ng tunay na Diyos. Ang tetragrammaton ay referido sa pangalan ng Diyos na Yahuwah. Mga kapatid at mga kaibigang nakikinig sa ating pong pagsamba ngayon. Gaano ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang pangalan? Next slide, 42:8. Ako ang Panginoon. Capital letter, ang Panginoon. Si Yahuwah, yon ang aking pangalan. Nakita ninyo? Ganon ang Diyos. Akong Panginoon o Yahuwah, yon ang aking pangalan. Anong sinasabi niyong walang pangalan ng Diyos? Na personal. Pinagdiinan ng Diyos, yon ang aking pangalan. Sabi ng iba, wala kang pangalan. Maraming katawagan sa iyo, pero wala kang personal na pangalan. Sabi ng Diyos, akong Panginoon o Yahuwah, yon ang aking pangalan. Ano sabi niya? Gaano kahalagang pangalang Yahuwah? Hindi ko ibibigay sa ibang aking kalwalatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Ganong kahalaga sa Diyos. Pangalan niya. Kaya't makikilala ng aking bayan ng aking pangalan. Nakita ninyo? Pag hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos, hindi ka takataka na hindi mo alam ang pangalan. Pero kung kabilang ka sa bayan ng Diyos, mga kapatid, siya, alam mo pangalan ng Diyos. Malalaman nila sa araw na yon na ako ang nagsasalita, narito ako. Nakita ninyo ang kahalagahan ng pangalan ng Panginoon Diyos. Sasabihin nyo hindi mahalaga ang pangalan ng Diyos. Napakahalaga ng pangalan ng Diyos. Kaya ang sabi, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Iglesia ni Cristo. Ang pangalang Kristo hindi pangalan sa kaligtasan. Yan ay titulo ng katumbas ay Mesiyas, ng katumbas ay Anointed One, pinahiran.
Alin sa dalawa? Yahushua, Kristo. Yahushua, Kristo, ang may kaligtasan. Sa 1:21 ng Mateo, hindi pa man ipinanganganak ang Kristo. Sinabi ng anghel kay Jose, ang itawag mo sa pangalan ng anak ni Maria na maging anak niya ay Yahushua, sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan. Hindi sinabing ang ipapangalan mo Kristo, kundi Yahushua. Kaya tayo iglesia ni Yahushua. At doon ba sa pangalang Yahushua, nandun din ang pangalang Yahuwah? Opo, poetic name, abbreviated poetic name ng Diyos na Yahuwah. Yah. Kaya ang Yahushua, kombinasyon ng dalawang kataga. Ano yung kombinasyon na yon? Yaho at saka siya. Pagdugtungin nyo, Yahushua, ako ang siyang tagapagligtas. Yun ang kahulugan. Kaya salamat sa Diyos. Nang tayo ay subukin ng Diyos, ang ikatlong grupo ng iglesia ay dinaan sa apoy. Yan ay sagisag ng pagsubok. Marami ang mga nanatili. Kukunti na lang ang natira. Kumbaga sa ginto, pagka idinaan mo sa apoy, bago mo idaan sa apoy, mabigat. Pero pagkatapos makadaan sa apoy, ang literal na ginto ay hindi na mabigat, nasing bigat bago pa idaan sa apoy. Pero ano na yan? Pagdating sa quantity, maaring konti na lang. Ang kanyang weight ay hindi gaanong mabigat na, pero purong ginto na yan. Mula sa tinawag, nakilala ang Diyos, pero hindi kilala ang kanyang pangalan. Pero nang piliin, nakilala na ang pangalan. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, makikilala na aking bayan ng aking pangalan. Kaya kung hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos, hindi ka takataka na hindi mo makikilala ang pangalang Yahuwah. Ang pagigiitan mo pa rin ay Jehovah at Yahweh. Bagay na hindi dapat gawin. May kinalaman ba sa mga pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa atin na malaman natin ang kanyang pangalan? Next slide po, ganito nakasulat. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya. Sabi ng Diyos, iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Nakita ninyo ang kahalagang malaman ang pangalan ng Diyos? Ano ang wika sa mga unang bahagi ng ating binabasang bersikulong ito at kapitulong ito? Ang sabi ni Haring David, sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, sabi ng Diyos, ililigtas ko siya. Sabi ng sinulat ni David yan. Iingatan ko siya. Ang pagliligtas ay nakasalalay pagkilala natin ang pangalan ng Diyos. Iingatan ko siya. Bakit nga? Sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Maliit na bagay ba na ating malaman ang tunay na pangalan ng manlalalang alalaong bagay si Yahuwah na ating Ama? Tawagin natin ay Aba Yahuwah, Ama na si Yahuwah. Napakadakilang bagay yun, napakahalaga na ating makilala ang pangalang Yahuwah. Sapagkat sa pangalang yon, mga kapatid, dahil sa alam na natin ang pangalan niya, iingatan tayo ng Diyos. Ang mundo'y magulo, saan tayo pumunta, ang aksidente sa magkabi-kabila, ang sakit ay laganap na, ang kaguluhan ay laganap na. Kung mayroong mga taong sumisigaw na magkaroon ng kapayapaan, hanggang doon lang yan. Pero ang sabi nga ng Biblia, ang iiral pa rin ay ang plano ng Diyos. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng mga tao, wawakasan niya yan. Kaya nagbukod ang Diyos ng napakakaunting labi. Yan ang kanyang bayan, yan ang kanyang pinili, yan ang kanyang ibinukod at sa kanila niya ipinaalam ang kanyang pangalan at ang sabi niya, yung maliit na bahagi na yan, yung remnant na yan, tatawag sila sa akin, sasagutin ko sila. Magiging kasama niya sa kabalisahan. Kasama natin ang Diyos. Kung tayo hirap at halos hindi na tayo makagulapay at halos tayo makakabitiw na sa ating pananalig sa Amang, sabi, sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Hindi ba isang karangalan
na tayo pinangako ang makakasama sa rapture o pag-agaw pagdating ng Kristo sa alapaap. Hindi ba't yan ay dakilang kaluwalhati at pagpaparangal sa atin ng Ama? Pag-asa ng mga Yahusyano na yan ang dapat magpatibay sa ating mga kapatid. Ang panahon natin punong-puno ng kabalisahan at iba't iba'y nangangamatay ng milyon-milyon ang namamatay sa kahirapat. Ika nga'y wala nang makain, pero ang sabi ng Diyos, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Ipapakita sa kanyang aking pagliligtas. Isipin ninyong pangakong yan. Hindi maliit na bagay ang ating malaman ng pangalang Yahuwah, sapagkat sa pangalang Yahuwah, kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay, sa anumang sitwasyon sa ating buhay. Yan ho ang ating ipananalangin at ipagpapasalamat sa Ama. Tumayo po kayo. Aming Ama, Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo. Habang aming pinag-aaralan ang tungkol sa pangalan mo, damang-dama namin ang kapangyarihan nito sa amin habang kami nag-aaral. Ama, tunay, mahalaga ang pangalan mo. Napakabisa ng pangalang Yahuwah. Sapagkat habang aming pinag-aaralan ay nararamdaman namin ang kanyang kapangyarihan. Purihin ka, Ama. Amang Yahuwah, salamat. Kung kami man ay nilalait, pinagtatawanan, binabaliwala at dinudusta, yon ay amin pong tinitiis. Ang totoo, aming ipinapanalangin pa sila sa iyo, sapagkat nangako ka, ipakikilala mo lang ang pangalan mo sa bayan mo, sa pinili mo. Kaya aming hinihiling sa iyo, palibasan ng dumpang aming mga kamag-anakan. Aman Diyos, maawa ka. Gisingin mo ang kanilang mga damdamin habang may panahon pa. Makilala nila. Huwag nilang gusta itlapastanganin ang pangalan mong banal. Kundi sila man ay gumalang. At sa pangalan mo, Panginoon, doon namin magagawa ang tamang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Aman Diyos, aming inihiling sa iyo ang buong sangkatauhan. Maawa ka po sa kanila. Kaawaan sila man ay makilala ka. Hindi lang sa ikaw ang lumalang sa amin, kundi yung pangalan mo, sapagkat napakahalaga ng pangalan mo para sa mga tunay mo mga lingkod. Salamat po. Salamat na marami sa iyo. Tiyak makatatawid kami ng mapayapa. Tiyak na ihahatid mo kami hanggang sa pagdating ng iyong bugtong na anak sa alapaap. Yun ang aming pag-asa. Dagdagan mo lamang kami ng pananampalataya at sama-sama kaming manindigan sa panig mo. Ano man ang dumating pat mangyari sa aming buhay. Ito hinihiling namin sa pag-asang tinanggap mo sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Ama na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, kinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin yung tungkol sa upirpa. Kung gusto niyo mag-abuloy, kung gusto niyo magdonasyon, nandiyan po. Ayan, churchofyahushua.org. You can share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. At patuloy natin po na ipinapanalangin ng lahat ng tao po sa buong mundo, mga hari, mga presidente,
kung sino man ang nandiyan, ano ho, nasa authority, maging yung mga nasa religious movement, no? Mga relihiyon na organisasyon, na mga leader ng relihiyon, na sana ay itabi ang pride at tanggapin ang totoo para sila man po ay makarating din dun sa naabot na po natin sa awa at tulong ng Panginoon Diyos. Umaasa po kami na iyan po'y maliwanag hanggang diyan at tayo natatapos.